Magandang umaga po sa ating lahat. Para sa pagdiriwang ng ating banal na misa, isama natin sa ating panalangin ating banal at pangkahalatang iglesia. Lalong-lalo na ang Iglesia Filipina Independiente, parokya ng Mabuting Pastol dito sa Bacood, upang mapuspos sila ng katotohanan at pag-ibig at manatiling walang bahid dungis hanggang sa araw na muling pagdating ng ating manunubos. Isama din natin sa ating panalangin na ating Sunday Mass sponsor sa araw na ito, na naway ipagkaloob mo ang iyong makalangit na pagpapala at biyaya, lalong-lalo na sa pamilya nila Lualhati Manlapas, Liwayway Aranas, Dodi Manlapas, at Mimi and Edward Astorga. Panalangin din natin na ating mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan, na pagpalain mo sila at sumagana sa kanila ang iyong mga biyaya. Patatagin sila sa kanilang pananampalataya ng may pasasalamat at patnubayan mo sila sa lahat nilang mga gawain. Lalong-lalo na sina Josephine Luz de la Peña, Anita Garcia, Laarni Rose Rakit, Vanessa Grace de Guzman, Gerald Guillen Gorosin, at Pius John Nilo. Panalangin din natin ating mga kapatid na may karamdaman, na dalawin mo po sila at pagalingin. Tunghayan mo sila ng buong awa at ipagkaloob mo po sa kanila ang tibay ng loob at pagtitiis sa gitna ng kanilang karamdaman. Lalong-lalo na sina Lilian Larion Almasan, Emiliana Antonio, Ruth Akitan, Forrest Edard Aranas, Romeo Aranas, Laurenia Balitbit, Estelita Bantolo, Ligaya Consolacion, Maria Teresa de Quito, Max Enriquez, Raymond Enriquez, Danilo Evangelista, Victoria Linda Evero, Bobby Fodulia, Rosario Garcia, Georgie Gonzalez, Sebastian James Batallones, Reverend Father Rino Tristan Suliman, Gloria Pabello Quiamco, Maria Teresa Sari Insigne, Beverly Ortega, Susan Jordan, Teresita Jordan, Edwin Laboriante, Christian Mago, John de la Peña, Father Aurelio Picard, Wilhelmina Picard, Maria Teresa Ramirez, Divina Resurrección, Romel Resurrección, Reynaldo Resurrección, Roberto del Rosario, Amelia San Luis, Angelina Sobrete, Michelle Onanat Suplag, Corazon Vergara, Warieta Toboso, Father Antonio Taico, Elijah Nicolay Zamora, Jesus Zamora, Sandra Jessica Policarpio, Dr. Ray Ignacio, Father Rodrigo Dolorosa, Maria Melanie de Jesus, Danilo Ignacio, at Jeric Salvador Salvanera. At para sa lahat ng sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo, lalong-lalo na sa Elisa Herbacio, na inaalaala natin ang kanyang karawan bagamat siya ay nasa piling na ng ating Panginoon. At si Francisco Zamora Sr. na inaalaala natin ang araw ng kanyang kamatayan. At si Veronica Suso na inaalaala natin ang kanyang ika-40 araw na paglisan dito sa ibabaw ng mundo. Makamtanawa nila ang kapayapaan, kasama ng mga banal doon sa puok na wala ng sakit o pagtangis, kundi buhay na walang hanggan. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad, ang pagpapakilala sa Diyos sa pamagitan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang misteryo ng Santatlo ay nangyari nang minsang pinagtalunan ng tao ang pagka-Diyos ni Jesus, kung kaya't maraming heretikong lumabas upang pasinungalingan ito.
Pinagtibay ng Konsilyo sa Nicea ang pananampalatayang Kristiyano na paulit-ulit nating sinasambit sa misa upang patotohanan ang ukol sa Diyos na iisa sa 3 persona. Kaya halina, magpatuloy tayo sa hiwagang ito ng Diyos, ang Ama na siyang may gawa ng langit at lupa, ang Anak na siyang nagligtas sa kasalanan ng tao, at ang Espiritu Santo na siyang patnubay sa ating lahat. 3 persona sa isang katawan, at ito'y nananalaytay sa Santa Iglesia na pinuno ng pagmamahal ng Diyos. Tatayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Pagpalain nawa ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. At pagpalain nawa ang kanyang kaharian ngayon at magpakailanman. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito, napapaloob ang buong kautusan at mga propeta. Halina't pagsisihan natin ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Magsilod po ang lahat. Tayo'y nangungumpisal sa Diyos amang makapangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na tayo'y nagkasala sa ating naisip, sa ating nasabi, sa ating nagawa at sa nakaligtaan nating gawin, at ito'y sarili nating kamalian, kaya'y sinasamo natin sa Diyos na kaawaan tayo, at sa lahat ng mga santo, na ipanalangin nila tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tuwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Amen.
Panginoon ay sumainyo. Tayo'y manalangin. Banal at makapangyarihang Ama, laganap ang iyong kalilingan sa sanlibutan na sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo ay binigyan mo ng liwanag ang aming buhay. Naway ang liwanag na ito ay maging gabay namin upang maunawaan ng buong katotohanan ang dulot na handog ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng anak mong si Kristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo na Espiritu Santo, Diyos ngayon at magpakailanman. Magsiupo po ang lahat upang pakinggan ang mga pagbasa. May Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa lupa. Totoo ang kanyang kapangyarihan at totoo rin ang kanyang kaharian sa langit. Ito ang pagpapatotoo ni Propeta Isaias. Ang lahat ng naririto sa lupa'y kanya at mananatili ito magpakailanman. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Ang pagbasa mula sa aklat ng Kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ay siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol. Ganon din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ng mga langit ang mga langit, ako ay naroon na, maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal ng kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ang nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ating pong salmong tugunan ang ating itutugon. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Pakiulit po. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Iyong papuri abot sa langit. Pinupuri ka ng mga bata't bagong silang. Ikaw ay nagtayo ng isang tanggulan, kaya't natahimik ang lahat ng iyong kaaway. Tugon. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Mga tupa at kawan, pati na ang mababangis. Tugon. O Yahweh
Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Lahat ng ibong lumilipad at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan, O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Huling tugon. O Yahweh na aming Panginoon, sa buong mundo'y tunay kang dakila. Dahil sa Panginoong Hesukristo, ang kasalanan ng tao'y nilinis. Binigyan niya tayo ng pagkakataon upang makapagpanibagong muli at makapisan sa kanyang dambana. At kagalakan ang lahat ng ito dahil kay Kristo Jesus na siyang sinugo upang maging tagapamagitan natin sa ating Amang nasa langit. Pakinggan po natin ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nyamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya ay tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat upang magbigay galang sa paghahatid ng banal na ebanghelyo ng Panginoon. Hallelujah, Hallelujah. Banal, banal, banal. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. Hallelujah, Hallelujah. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayrin Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. walhati sa iyo, Panginoong Hesukristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili,
Sasabihin niya sa inyo ang kanyang naririnig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinasabing sa aking magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Maaari po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng kapistahan ng Santatlo o tinatawag nating Trinity Sunday. At isama din po natin sa ating panalangin ang ating parokya sa Libertad sa Pasay na hindi na nagdiriwang ng kanilang kapistahan. Bilang patron ang Santissima Trinidad sa Pasay. Mayroon isang kwento sa isang responsable tawa na bigla na lamang pumanaw nang walang anumang palatandaan o karamdaman. At dahil doon labis ang dalamhati ng kanyang asawa at mga kaanak, maging ang kanyang mga anak, at tinanong nila ang Panginoon ng ganito, Panginoon, bakit po ito nangyari? Tunang may mga sandali sa ating buhay na hindi natin may paliwanag. May mga panahong tila ba tayo'y nasa dilim. At bitbit ang mga tanong na tila walang kasagutan. Ngunit kahit sa gitna ng mga pangyayaring masasakit at mahirap intindihin at unawain, tayo ay tinatawagan ng Diyos na magtiwala. Maaring hindi natin maunawaan ang mga kaparaanan ng Diyos, ngunit dapat tayong manampalataya na sa kabila ng lahat, may liwanag na sisikat sa gitna ng dilim. Darating ang pagtanggap, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil matatag pa rin ang ating pananampalataya sa Diyos. At ngayon, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng 3 persona sa isang Diyos at isa sa pinakamalalim na misteryo ng ating pananampalataya. Isang Diyos sa 3 persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At paano ito naging posible? Paano nagiging iisa ang 3 natatanging persona? Ang kasagutan ay pag-ibig. Ang pag-ibig, ang banal na ugnayan na nagbubuklod sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Isang pag-ibig na dalisay, walang pag-iimbot, at walang hanggan. Ang parehong pag-ibig na ito rin ang pundasyon ng pagkakaisa sa ating pamilya, sa ating mga pagkakaibigan, at sa ating mga ministreya sa ating simbahan. Kung paano ang 3 persona sa isang Diyos ay nagkakaisa sa ganap na pag-ibig, gayon din tayo'y tinatawag na ipamalas ang pagkakaisang ito sa ating mga ugnayan sa pamamagitan ng pagpapasensya, sa pamamagitan ng kababaang loob, at sa pamamagitan ng pagmamalasakit. Maaring mahirap para sa marami
sa atin na lubos na manawaan ang misteryo ng tatlong persona sa iisang Diyos. Dahil sa totoo lang, kami man din bilang alagad at bilang ministro at bilang ordinado, napakahirap arukin at ipaliwanag ang misteryo ng tatlong persona. Ngunit may mga katotohanan sa ating pananampalataya na kalagan at tanggapin natin ng buong puso. Isa na rito ang dogma ng tatlong persona sa iisang Diyos. At ano nga ba ang kaugnayan nito sa ating buhay? Isang banal na misteryong pinapahayag hindi upang tayo ay lituhin, kundi upang dalhin tayo sa mas malalim na pananampalataya. Lagi kong naaalala noong ako ay nag-aaral pa lamang bilang isang seminarista. Mayroong mga katanungan ang aking kapwa mag-aaral sa kung paano at kung saan at paano maihambing sa aking buhay tatlong persona. Dahil sa kanyang pagiging misteryo na hindi natin kayang arukin, ang sabi sa amin ng aming profesor, ang misteryo na hindi dapat at mahirap unawain ay huwag na nating kalkalin. Dahil yon ang misteryo ng Diyos sa ating buhay. Dahil kapag ating nalaman ang misteryo na ang Diyos lamang nakakaalam, ay wala na tayong kaiba sa Ama na naglikha sa atin. Ngunit paano natin maisa sa buhay ang misteryong ito kung bihira tayong dumalo sa banal na misa? Kung ang ating Biblia ay nanatiling nakatabi at inaagi sa isang sulok ng ating tahanan, kung hindi tayo naglalaan ng oras sa panalangin at hindi isinasabuhay ang ating pananampalataya, ang Santisima Trinidad ay tumutukoy sa doktrina ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Tayo ay bininyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At sinisimulan natin ang ating formal at informal na mapanalangin gamit ang formulang ito. Ang mga dakilang panalangin ng Eucharistia ng Misa na nagtatapos sa magandang panalangin na ito sa pamamagitan niya, kasama niya, at sa Kanya. Sa pagkakaisa ng banal na Espiritu, ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan ay sa iyong makapangyarihang Ama magpakailanman. So, ang banal na Trinidad ay hindi lamang isang dogma ng ating pananampalataya o isang formula na dapat nating bigkasin sa ating mga liturhiya. Ito dapat ay isinasapuso bilang Kristiyanong pamamaraan ng ating pamumuhay. Dahil nga, ang kasabihan, ang mahalaga ay nadala tayo sa ating tatlong personal na buhay ng Diyos, hindi dahil naintindihan natin ang doktrina ng Trinidad, kundi ito ay dapat sumasalamin sa buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos noong tayo ay bininyagan. So, ang doktrina ng Trinidad ay tungkol sa atin at tungkol sa Diyos. Kung paano natin isinasabuhay ang ating personal na kaugnayan at relasyon sa ating Panginoon. Ito ay tungkol sa kung paano nauugnay ang Diyos sa atin at kung paano tayo tinawag at hinahamon na makipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. So, ang banal na Santisima Trinidad ay isinasabuhay kung tayo ay nakikisalamuha at nakikipag-ugnayan sa ating kapwa. So, ito ay tungkol kung anong ibig sabihin ng ating pagiging mga taong nilikha sa larawan ng isang pag-ibig. Dahil ang Santisima Trinidad ay pag-ibig, kaya tayo bininyagan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo
dapat sumasalamin ang pag-ibig na ito sa ating buhay. Kaya't ito ay malalim na nauugnay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga diba, may kasabihan lagi na tayo, minsan, sasabihan natin yung ating kapwa, pobre, spirito. Dahil minsan nawawala tayo sa aktwal na pamumuhay na dulot ng ating banal na Espiritu Santo. Sa mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagiging tao ay maging katulad ng Diyos na lumikha sa atin. Ang Diyos na kung kanino tayo nabubuhay at kumikilos at taglay ang ating pagkatao. Ang Diyos na piniling manirahan sa gitna natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang Diyos na nabubuhay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So maging katulad nitong Diyos ng pag-ibig ay nangangahulugan na mamuhay sa mga relasyon ng pag-ibig at paggalang hindi lamang sa ating kapwa-tao, kundi sa lahat ng nilalang ng Diyos. Lahat ng kabahagi natin ng kaloob na buhay ng Panginoon. So sa madaling salita, tinawag tayo na maging ganap na makibahagi sa tatlong persona sa pakikipagkaisa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating mapagmahal na pakikipag-isa sa bawat kapwa at sa lahat ng nilikha. Dahil diba mayroong kanta na lahat ng bagay ay magka-ugnay. So hindi lamang sa bawat kapwa, kundi sa bawat nilikha ng Diyos dahil yon ay ating isinasabuhay. So mga kapatid, ang ating liturhiya ngayon ay nag-aanyaya sa atin, sa bawat isa sa atin, na kilalanin at palalimin ang ating pakikibahagi sa tatlong persona sa komunyon ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. So kung paano natin isinasabuhay, kung paano natin isinasabuhay ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, dapat ito'y sumasalamin sa kung paano tayo nakikipagkapwa-tao at kung paano tayo nakikibahagi sa bawat nilalang ng ating Panginoon. Ibig sabihin, we have all that responsibility. Hindi lamang mahalin ang ating kapwa, kundi mahalin ang lahat ng nilikha ng Diyos. Maging mga hayop, maging ang ating kalikasan, dahil lahat ng ito ay kabahagi ng ating buhay. Bilang Kristiyanong mananampalataya na tumanggap sa ating binyag ng dakilang basbas ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sa mga kapatid, sa araw na ito, ay atin din pong dinadakila ang lahat ng ating mga ama, ang ama ng ating mga tahanan, ang haligi ng ating mga tahanan, na patuloy na nagsasabuhay, na patuloy nagiging sandigan at sandalan ng ating mga tahanan. So sa ating pagtatapos at sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng Banal na Santissima Trinidad, harinawa mga kapatid, sa pagsasabuhay natin ay huwag din nating kaligtaan na ang lubos na paggalang at pagpipitagan sa mahal na Santatlo ay dapat isinasabuhay natin sa araw-araw natin na pamumuhay. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos, Amang makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo.
Ni anak nilikha kaysa sa taga-Diyos ang Ama, sa pamamagitan niya nalikhang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maryang Birhen at naging tao. Pinako sa krus alang-alang sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay at nalibing, at muli nabuhay sa tatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluluklok sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati upang hukuman ng mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay, na nabubuhat sa Ama, sinasamba siya at iluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Pinaniwala tayo sa isang binyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan. At inintay natin muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Sumasampalataya tayo sa banal na santatlo at alam natin gayon na lang ang pag-ibig ng tatlong banal na persona para sa atin. Buong pananalig tayong dumulog sa kanila at manalangin. Iwalhati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa buong simbahan, ang mag-anak ng banal na santatlo sa lupa. Nawa, tupdin natin ang kautusan ni Kristong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa nang walang hadlang at pangamba. Manalangin tayo. Iwalhati sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa ating Obispo Maximo na si Joel at sa lahat ng mga obispo, nawa lalo nilang palakasin ang ating pananampalataya at pagmamahal sa banal na persona. Manalangin tayo. Iwalhati sa Ama, Anak at para sa lahat ng binyagan sa iba't ibang sektang Kristiyano, nawa sa kanilang magkaisang pananampalataya sa banal na santatlo, magbunga ang kanilang pagsisikap na pasiglahing muli ang naglahong pagkakaisa. Manalangin tayo. Iwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa lahat ng misyonerong nagpapahayag sa Ebanghelyo ng pag-ibig at buhay sa lahat ng tao, nawa makita sa kanilang asal ang pag-ibig ng tatlong banal na persona. Manalangin tayo. Iwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa ating parokya, naway alalahaning lagi na mga kaanib nito na sila'y inaasahang magpatunay sa kanilang buhay ng pag-ibigan at pagkakaisa ng banal na santatlo. Manalangin tayo. Iwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa ating lahat, naway hindi tayo makalimot na kapiling natin ang banal na santatlo at tumanggap tayo ng kagalakan, tibay ng loob at inspirasyon. Manalangin tayo. Iwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Upang ang bawat isa sa atin ay makatagpo ng tunay na katiwasayan sa personal na pakikipagniig sa Panginoon at sa gabay ng banal na puso ay matuto rin tayong magdalang habag sa buong daigdig. Manalangin tayo. Iwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa katahimikan ay buong puso nating iluhog sa Diyos ang iba pa nating mga kahilingan at panalangin. Iwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo,
Sa iyo kami nagmula, nabubuhay at uuwi. Tanggapin mo kami sa kabila ng aming di pagiging karapat-dapat at loobin mo na kami makibahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu tayong lahat ay pinag-isang katawan ng tayo binyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. At sumayo rin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay natin sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan. Magdala ng alay tumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo muna po ang lahat. Handog. Walang hanggang Diyos, ipinagkaloob mo sa amin na lahat ng bagay. Sa iyong kasaganan, binibigay mo lahat ng aming pangangailangan. Kami na yung mga mapagkumbabang lingkod ay nag-alay sa tusagisan ng aming pagtanaw ng utang na loob. Sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Sa pag-aalay ng tinapay, maawain Diyos, pinatibo mo ang butil, at mula rito ginawa namin ang tinapay na ito. Inaalay namin ito sa iyo sa aming maging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami tatanggap nito ay mabuklod sa bigkis ng pag-ibigan. Amen. Sa pag-aalay ng mga alak, makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang mga alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway maging inyong spiritual namin upang kami tatanggap nito ay mapasigla at paging bago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
sa ating pong dakilang pasasalamat, isama po natin ang lahat ng ating mga ama ng tahanan na naway patuloy po silang palakasin at bigyan ng magandang kalusugan upang patuloy po sila makapaglingkod lalo't higit sa ating Panginoon at sa ating simbahan at sa kanilang mga kaanak. Gayon din, idalangin din natin ang kaarawan ng ating butihing punong barangay, ang chairman ng ating Barangay 609, si Chairman Chi Lacuna, naway pagkalooban ng ating Panginoon na magandang kalusugan at ngayon din sa kanyang patuloy na paglilingkod sa kabuuan na kanyang barangay, lalo't higit sa kanyang nasasakupan. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain maging marapat sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hain sa ikapupuri at kalati ng kanyang pangalan sa ating kabubuti at ng boniyang Iglesia.
lagi nagpupuri sa iyo at nagsasabi, Banal, banal, banal na Panginoon, Diyos ng kapangyarihan at lakas. Ang langit at lupa'y tungkol ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitasan, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan. lahat ng kalwalhatian ay sa iyo, Diyos, na makapangyarihan namang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan, ay pinagkaloob mo yung bugtong na anak na sa Jesucristo na maging taong tulad namin. At danasin niya mamatay sa krus para sa aming katugusan. Doon ang kanyang ginawa sa pamamagitan na minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buot ganap na hain para sa buong sanlibutan, at kanyang itinatag at inuutos sa amin na ipagpatuloy ang isang pagunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. At sinod po ang lahat. Noong gabi siya'y pinagkanulo, kumuha siya ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabing, kunin, kanin. Ito ang aking katawan na pinagkakaloob ko sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kalis, at nang siya'y makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at sinabing, inumin ninyo ito kayong lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan na binubuhos para sa inyo at para sa marami, si pagpapatawad ng mga kasalanan. Kailanman at iinumin ninyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Panginoon at Amang makalangit, ginaganap namin ubang lingkod ang pag-alaalang iniutos ng iyong anak sa aming pagunita sa kanyang pinagpalang pagpapakasakit at mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli at malwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang malwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo na tanggapin sa iyong makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin itong tinapay at alak, upang sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa natatanggap ng banal na komunyong ito
ay mapuspos sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-aral sa iyo ng anumang bagay, gayunman sinasamo namin sa iyo na tanggapin itong aming tungkulin at paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, kaisa na Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At tulad na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas, sabay-sabay po nating awitin ang Ama namin. Sinasamo namin sa iniligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob mo sa amin na iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo mo kami sa pagkakasala at iligtas sa ligalig. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos, ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Lahat po tayo sa panalangin ng pagpakumbaba, dumudulog kami sa iyong hapag, mawain Mawain Panginoon, na hindi natitiwala sa sarili namin pagkamatuwid, kundi sa maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot na mamumo sa ilalim ng iyong hapag, subalit likas sa iyong pagkamawain. Ipagkaloob mo sa amin gayong buting Panginoon, namin tanggapin ang katawan ng mahal na anak na si Jesucristo, at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalakas at pinaging bago ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya at siya'y sa amin magpakailanman. Amen. Ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, tanggapin ninyo ang mga ito ng may pasasalamat sa pag-alaala na inialay ni Kristo kanyang sarili para sa inyong katubusan. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ihanda ang sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon.
Paalala po na patuloy tayong magkakaroon ng second alms offering na ilalaan natin para sa mga proyekto at pangangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumayo rin. Tayo po ay manalangin, mga kapangyarihan at walang hanggang Diyos. Pinasasalamatan ka namin, sapagkat kami pinakain ng pagkain espiritual, ang kamahal-mahalang katawan at dugo ng aming tagapagligtas sa Jesucristo. At sa mabanal na misteryo ito, ay tiniyak mo na kami buhay na bahagi ng katawan ng iyong anak, at mga tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon naman, isubo mo na kami, upang gawin namin ang tungkulin iniatas mo sa amin. Na ikaw at ang aming kapwa ay ibigin at paglingkuran, bilang mga tapat na saksi ni Kristo na aming Panginoon. Sa Kanya, sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsilod po ang lahat. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng buong pangunawa, matatag na ingatan kayo sa kalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo at lagi manatili sa inyo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsipo po muna tayo saglit. Bago po yung ating pagbabasbas sa ating pong mga dakilang Ama, ay ating pong munang basbasan ang ating San Antonio de Padua sa kanyang pong kapistahan na ating pong inaalala. Lumuhod po tayong lahat. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Amen. Pumahal na San Antonio de Padua, banayad at makapangyarihan sa pagtulong. Ang iyong pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang mga nilalang ay dahilan upang ikaw ay maging karapat-dapat ay talagang tagatulong sa madlang nangangailangan. Kahit nung ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ay pinagkalooban ng kapangyarihan na magkaroon ng mapaghimalang kapangyarihan. Ang pagpapala ay naghihintay sa iyong salita na handa mong ipagkaloob sa mga nagsusumamo. Sa ganitong pag-asa, kami po ay nananalangin na iyong ipagkaloob sa amin ang mga biyayang ito. Sambitin po natin ang ating mga kahilingan. Ang kasagutan sa aming kahilingan ay maaaring mangangailangan ng himala, ngunit ikaw ay banal na mapaghimala o San Antonio de Padua. O mapagmahal na San Antonio, may pusong umanawa sa mga nangangailangan. Ibulong mo po ang aming mga kahilingan sa banal na sanggol na si Jesus na iyong inibig at pinaglingkuran sa buong mong buhay. At ito po ay tatanawin naming malaking utang na loob sa iyo. At kami nangangako magiging masunurin sa kalooban ng Diyos at mamumuhay na bilang isang mabuting Kristiyano. Amen.
Maaari po tayong umupo. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Meron po ba ditong nagbo-birthday? Wala. At ngayon po ay akin pong pinatawagan ang lahat po ng ating mga tatay, ang haligi ng ating mga tahanan. Wala tayong kandila. Wala tayong candle. Kandila. Anim. Ay, papatay mo na. Paganon mo na pala. Ganun sa inyo. Sa side nyo. Yan. Kasi mamamatay yung ating mga kandila. Hindi po, katulad po dito. Wala na? Kandila? Wala na po? Tayo po'y manalangin. Amang mapagmahal, Diyos ng buhay, sa araw na ito, pinararangalan namin ang mga ama at nagpapasalamat kami sa iyo para sa mabubuting bagay na kanilang binigay sa kanilang mga pamilya. Ang pagmamahal nila ay tanda na iyong banal na pagsulok at pakikibahagi sa iyong banal na pag-ibig. Salamin na iyong banal na pangangalaga ang patuloy nilang pagmamalasakit para sa pangangailangan at kapakanan ng kanilang pamilya. Kaya pinupuri ka namin, Ama, ng mga bansa sa pagpaparangal namin sa kanila. Pagkalooban mo sila sa araw na ito at basbasan ng iyong katatagan at banal na kapangyarihan upang patuloy silang maging sagisag mo. Sila nawa ay tulungan ng kanilang mga anak sa kanilang banal na katungkulan bilang mga magulang sa pagpapakita at paggalang ng taos-pusong pagmamahal sa kanila. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng kaligayahan upang sila na nag-alay ng buhay ay makapiling mo, Diyos at Amang nasa langit, sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Happy Father's Day po sa ating lahat. Happy Father's Day po. Palakpakan po natin yung ating mga tatay. At meron po kami munting handog para sa inyo. Kuha po kayo. Happy Father's Day po. Kuya Raul. Kuya doon. Okay, wala na. Happy Father's Day po muli sa ating lahat. Okay, wala pong anniversary? O wala? Wala po, tayo para po sa ating pambansang awit.
Panginoon ay sumainyo. at sumayri Taglay po ang pagpapala ng banal na Santissima Trinidad. Naway bumayo tayo upang ibigin at patuloy na paglingkuran ng Panginoon, lalo higit ang ating kapwa. Salamat sa Diyos.